Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagalit na nga si Vice President Sara Duterte at talagang binanatan nga itong sikuting ng Norte, Lembeses Mags at Tambaloslos. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga di umano masikmura ni Vice President Sara Duterte ang kabastusan na ginagawa nga ni Kuting ng Norte. Matatandaan natin na talagang tahimik nga itong si VP Sara Duterte noon dahil may tiwala pa ito kay Kuting ng Norte. Ngunit talagang kalaunan ay talagang tumigas ang kanyang ulo at talagang yumabang pa nga ito dahil talagang binabanata na si VP Sara Duterte, lalong-lalo na si former President Rodrigo Duterte ay talagang binabanata ni Kuting ng Norte at Lisis Mags at Tambaloslos na wala naman silang patunay at wala silang pruweba at wala silang hawak na ebidensya na talagang gustong ipakulong si former President Rodrigo Duterte. Ngayon nga ay talagang hindi nga di umano nakatiis ang mga Duterte dahil ngayon ay kinampihan ito ng ICC at talagang bumaliktad nga ang lahat dahil iimbestigahan si Kuting ng Norte, Lisis Mags at Tambaloslos. Well mga kaibigan, talagang mapapatunayan natin na talagang wala nang pag-asa pang umasenso ang bansang Pilipinas kung si Kuting ng Norte ang namamahala sa bansa na ito. Kaya naman kailangan niya nang bumaba sa pwesto at mapalitan ito. Makikita natin pati ang mga ibang general ay talagang dismayado sa pamumuno ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nanakaw, okay? Ngayon mga palangga, ang mga eksenang ganap, okay? May nag-comment patungkol kay Pangulong Duterte na aresto na daw ba? I don't think so, walang aresto kasi nabasa ko na hindi daw papayagan wala daw according to the PNP na wala daw, hindi daw nila papayagan na magkakaroon na maaresto ang Pangulong Duterte at diyan sa ICC na 'yan. So, bakit natakot, 'di ba? Umurong ang kipaylabong ni Lisa Smugs. Sabi ko nga sa inyo, si Lisa Ahas Araneta Marcos, lahat ang punot dulo. Kakalagkarin natin yang hangga't pumantay ang kanyang mga paa. Hanggang wala na kalaban na ahas ang bayan. Ngayon, doon sa mga ano dyan, sa mga jutang ginimes na wala nang bukang bibig kundi maharlika, magpasalamat kayo sa akin. Kasi you know what? Nabibigyan ko kayo ng pera, di ba? Indirectly, trabaho. And again, bakit hindi nyo ilagay si Kuting? Di ba magtataka ka, Zorro, Marites, Sodsod, magtataka ka. Buisit na buisit sila sa pagmumukha ko dahil ang expose natin di tayo umaabot hanggang Mars. Pero yung kanilang mga headline ay mukha ko pa rin. Bakit? Ano yung reason kung bakit mukha ko? Whether lagyan niya akong sungay, padulungin ako, papangitin ako. Isa lang ang ibig sabihin yan. 'Di ba? Mas kiniklik ng taong bayan ang mukha ko, 'di ba? Kasi naku-curious sila. So, bakit sabi ko nga doon sa mga nagme-message sa akin, bakit hindi ilagay yung mukha ni Kuting? Ilagay niyo yung mga achievements ni Kuting, 'di ba? Yung mga pahapyaw niyang achievements. Ngayon si Kuting ng Norte ay nandiyan sa Davao nagpapakitang gilas na after niyang mag-party at after niyang imagine nyo, itong buwakan ng inang Kuting na ito for so many ilang days bago siya magpakita. 'Di ba? Kumbaga nangangamatay na yung mga tao, tsaka pa lang siya magpapakita na he's doing a good job. Kasama si Aboitiz at yung kanyang kasama sa pulburon. Yeah, magkakaklase naman yung mga yan. So, yung mga anggulo niya sa helicopter, it's all BS. And it's lahat ay mga pakitang tao. Okay. So kahit ano pa ang gawin ni Kuting ng Norte, kahit tumambling siya, kahit magyakap-yakap siya ngayon sa mga biktima ng Davao calamity, ay wala na ring effect yan. Kasi palubog na nga siya. Palubog na, lumulubog na parang bagyo, 'di ba? Lumulubog na siya. Nagtatapang-tapangan na lang siya at naglakas-lakasan na lang siya kasi weak talaga. Okay? 1 week bago magpakita, sabi ni Jay Santiago, hindi naman si Jae ito, Jae, Jay Santiago, hindi naman ikaw yung nagnanakaw diyan sa
ano, no, sa Philippine Ports Authority, ano, hindi naman ikaw yung chief diyan. Oh, 'di ba? Just kidding, Jae. Jae na lang para hindi makapangalan si Jay. So, after a week bago siya magpakita, ay nagkanda, hirap-hirap na ang taong bayan at napilitan na lang yan siya. Kasi nga, galit na galit. Kung ano yung galit ni Kuting ng Norte at ni Liza Smugs, kasi kontrolado yan si Kuting, sa mga Duterte, yun na nga nadadamay yung taong bayan. Nadadamay ang mga biktima. At ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, mga palangginging, ay ang balasahan o babalasahin ang mga puting ahas. Ang memo ni Liza Smugs. Okay, babalasahin. Oh, by the way, sa lahat ng mga hindi pa nakapalo sa aking Facebook page, huwag po kayong maligaw. Uulitin ko, dyan po kayo tumingin sa link sa baba. Yan ang right page ko. And also yung right Boljak TV naman natin dito sa YouTube. Kasi nga, ginagaya or fake ni Liza Ahas Smugs para maligaw po kayo doon. Para makita niya kung sino ang mga puting ahas na nagsusumbong sa akin. Whether you're not from the government, you're random people from different barangays o from OFW, tandaan ninyo, pag naligaw ang message ninyo papunta kay Liza, pwede kayong gurgurin. Kaya doon kayo mag-message sa balitangmaharlika@gmail.com. Di po kayo mapapahamak dyan kasi ako talaga ang makaka-receive ng inyong email. So yan ngayon in connection sa ating vlog today. Nababalasahin ni Liza Smugs dyan ko lang muna yung email ko. Mamaya ako nang tanggalin. Okay? Babalasahin ni Liza Smugs itong yung mga road tag, okay? Road tagging o yung mga appointee ni Rodrigo Duterte at ni Rodriguez. So, dalawang ibig sabihin yan. Kasi talaga, noong December 2, noong February 2, 2024, okay, 5 days ago, ay nag-release ng memorandum si Ahas through Presidential Management Staff, PMS. Sino po ba ang nasa likod niyan? Sino ang tauhan o kasabwat ni Liza Ahas para gumawa ng kabalbalan dyan? Kundi yung si Elaine Querat Masukat, na-vlog na rin natin yan. Dahil sangkot yan siya sa mga illegal din dyan sa gobyerno. Okay? So ngayon, mga palangga, yung mga palakasan, yung mga appointments dyan sa government. Ngayon, bentahan and everything. So nag-release si Ahas through Presidential Management Staff Memorandum. Ang sabi dito, all heads of departments, agencies, offices, and instrumentalities, including government-owned corporations, the GOCCs, the government financial institutions, GFIs, and state universities, and colleges. Okay, the senior undersecretary and head. Okay, submission of what? Updated documentary requirements by presidential appointees. O, ayan, nabasa nyo na. So, upon the directive of the executive secretary, all incumbent presidential appointees appointed, ito, tandaan nyo, all incumbent presidential appointees appointed before February 1st of 2023 are directed to submit their updated personal data sheet and clearances from the Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman, and Sandigan Bayan. The heads of department agencies, offices, instrumentalities, GOCCs, GIFs, and SUCs must ensure compliance by all presidential appointees under his or her agency. All requirements must be submitted to the presidential management staff within 30 days from the issuance of this memorandum. So, anong ibig sabihin nito, palangga? So, babalasahin, utos ito ni Ahas. Okay? Ang utos ni Ahas, babalasahin at tatanggalin yung mga ma-identify nila, sa masusing pag-aaral at gagastusan ng pera ng bayan, tatanggalin nila yung mga, may magchuchu sa kanila na ito ay connected kay Rodrigo Duterte o kay Vic Rodriguez. Kasi mga palangga, itong utos na ito ng PMS na ito ay makakadagdag ng pagbagal ng pag-usad ng ating bayan. Bakit kamo? Ibig sabihin, itong gobyernong hinayupak na ito, di ba?
less than kailan lang ba siya umupo, 'di ba? June of 2022. So ngayon, bakit babagal ang magiging usad ng gobyerno? The fact na imagine mo lahat ng presidential appointees na pagdududahan ng hinayupak na 'yon ay magsasubmit uli ng mga kukuha uli, mag-update ng mga NBI, kung ano-ano pa man, yung mga nabanggit kanina. So ito hindi dahil gusto nila maging competent o paano maging competent by the way? Ang baka ng inang gobyernong ito o mismo ang polboron ninyo na presidente ay bangag, di ba? So definitely, itong paghihigpit nila o pagro-road tag dito sa mga inappoint din nila or yung mga na-absorb nung panahon ni Pangulong Duterte ay babalasahin ni Lisa para ma-check, masukul niya kung sino ang for Duterte o for Rodriguez o sino yung mga baka puting ahas. So, anong nito palangga? Ito ay pag-aabuso ng power at pagiging maling diskarte ng isang ahas na hindi niya ginagamitan ng utak at hindi rin ginagamitan ni Kuting Jr. dahil nga hindi naman siya ang nagdedesisyon nito, kundi yung kanyang ahas na asawa na inaahas ang taong bayan. Okay, so ito mga palangga ay malinaw, okay? Na talagang sinasakal, malinaw na ano tawag dito, yung ginigipit ng ahas na gobyerno ang mga appointees from or before February 1, 2023. 2024 na kita ngayon palangga. What is the difference of the appointees from Feb 2 onwards? Bakit ang Pebrero 1 lang backwards, okay? O before, okay? Before February 1, okay? Ang 2023, ang gustong balasahin ni Liza Smugs. Anong pagkakaiba ni from February 2 onwards? Ano sila? Mga special? O special na may saltik or something? O dahil sigurado na si Lisa yun ay inupo niya o mga kamag-anak niya, kaibigan niya? So ito po ay magdudulot ng what? Ng pagka-demoralize ang mga taong nasa gobyerno. Maliban sa demoralization, malilito ngayon even yung mga tao na gumagawa lamang ng kanilang mga function bilang isang taong gobyerno. Kasi mga palangga, magkukos ito ng mga siyempre, yung mga transaction ng government. Di ba? Instead na magfo-focus sila sa kanilang trabaho, so yung mga transactions sa different agencies of government. Dahil yung mga rerepasuhin ni Lisa or babalasahin niya, instead na mag-focus sila sa trabaho, di mag-aabala pa sila ngayon na i-submit kung ano mga bagay na i-submit nila. Then, syempre, yung mga taong nasa in charge dito sa pag-check ng mga documentations and everything. So, it takes time, money, effort, and bullshitness kasi nga gusto lang ni Lisa gawin itong panggigipit sa mga in-appoint before Feb 1 of 2023. So again, ito ay magdudulot o magsasanhi ng kabuisitan sa buhay ng mga empleyado diyan o mga in-appoints, not only in-appoints, ng mga empleyado ng ating gobyerno. Kasi nga mga palangga, 'di ba? Ano yung purpose nito? Ano ba ang kanilang plano or saang hakbang sila patutungo si Lisa? Malinaw naman palangga, 'di ba? Na itong babaeng ahas, siya ang nasusunod sa lahat. Pinapaikot-ikot, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan na ninakaw niya sa taong bayan dahil hinahayaan siya ni Kuting ng Norte para gawin ang panggigipit, di ba? At pang-aapi dito sa ating mga appointees, sa mga taong gobyerno dahil dito sa buwakan ng genimis na Lisa Smugs na tatawagin natin siyang de facto President of the Republic. Okay? Siya ay isang walang mandato. Dahil ang under desire si Kuting nagagawa niya yung gusto niyang gawin.
na bubwisitin niya lahat ng mga ahensya ng gobyerno, uutusan niya si Masukat, okay, Masukat ba? O tama, tingnan natin yung pangalan ng hitad. Yeah, Masukat. Utusan niya yung asong julol niya na si Masukat na mag-release kayo ng memorandum at ito'y pahirapan natin ang mga tao ni mga dating inappoint ni Rodrigo Duterte at ni Rodriguez. Kung nag-release ng memorandum doon sa kick-off party si Lisa Smugs, utos niya para pwersahin ang mga taong gobyerno na umattend sa kick-off party ni Kuting para magkaroon ng maraming audience. Ito, isang memorandum lang for the para mula sa PMS. Pwede naman palangga sa bawat mga departamento, kung gusto talagang i-check kung itong mga appointees na ito ay well-mannered, kasama na doon. Okay, nagpa-function ng tama, ginagawa yung kanilang trabaho. So, pwede naman doon sa HR. 'Di ba? Sa human resource, may mga human resource naman bawat department. So, bakit kailangan pang dumaan sa mga kamay ng PMS, which is alam ng taong bayan, ngayon alam nyo na, alam ng mga tao sa gobyerno na si Lisa Smugs ang nagmamando dyan kay Masukat, nagmamando sa lahat na yan para guluhin ang takbo ng gobyerno. The fact na ang gulo-gulo na nga, lalo pa niyang guguluhin. Kaya sabi ko ito ay magdudulot o hahantong ito sa pagbagal ng serbisyo ng ating excuse me, serbisyong publiko dahil sa pagpapatuloy na kabulastugan ni Lisa Smugs. Kung gusto pala nila, okay na ma-check, na itong mga in-appoint na ito ay maayos ang performance, di ba? Yun na nga, sabi ko, pwede namang i-check lang agency per agency. Pero kasi ang target kasi ni Lisa para tanggalin ang dapat tanggalin, hanapan ng butas, alamin kung sino ang nakipag-associate kay Rodrigo Duterte at kay Rodriguez, di ba? Kasi kung meron silang complaint sa tao, kung meron silang nakikita na isang appointee na ito ay masamang damo, nagpupulburon katulad ni Kuting, dapat nga si Kuting ang di ba? Ang una mong mawala. Ngayon mga palangga, HR ang magkakastigo. Okay? HR ang magkakastigo dito sa kanilang mga appointees sa mga respective agency. Kaya sabi ko, kung meron mang ginawa may pangit na record, itong appointee na ito, di ba? Hindi yung buong Pilipinas. Buong Pilipinas, aapektuhan mo. Kasi itong mga appointees na ito, definitely, lahat ng agencies, kung maaantala yung mga trabaho na ginagawa nila sa serbisyong publiko, kung talagang sila ay nagsiserbisyo publiko. Kasi nga mga palangga, itong mga concerned agencies na ito, okay, ay syempre magre-request ng mga documents, di ba? Mga dokumento, mga application, i-check nila, clearance, tignan natin. Di ba? Sabi doon kanina sa memorandum ay 30 days ang hinihingi nilang, they have to comply in 30 days. Di ba? So, syempre, i-check yan. Putang ina, di ba? I-check yan kung ano ba, tama ba yung mga dokumento, hindi ba nag-expired, ganito, ganyan. Di ba? Ang mga taong nasa gobyerno, mga palangga, nagrereklamo na gusto nilang iparating sa inyo na itong kahayupan ni Lisa Smugs, di ba? Ay talagang sukang-suka na sila. Kasi syempre, different agencies, aside from their daily activities to serve the people, ngayon, madadagdagan ang kalbaryo nila dahil itong mga appointees na ito ay aagaw pa ng panahon. Di ba? Aagaw pa ng panahon sa kanilang ginagawa. So, anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Okay? Ito. Tanggalin na natin si Balitang Marlica. So, anong ibig sabihin yan? Suggest na lang kay Smugs, pati mga barangay, damay yan na ipa-appoint niya mga kagawad, sabi ni Ed 54. So, ang ibig sabihin nito palangga, sabog ang ating gobyerno. Okay? Sabog na sabog. At wala sa tamang direksyon dahil, 1 year, magdadalawang taon na. Pag trip ni Lisa natanggalin ka, ay tatanggalin ka. Alright? I-raffle na lang yan, wala pang gastos. Umpisa na mag-rally, sabi ni Mike Judulan. Okay? Ano pa sabi? BBM, Bangag, resign, sabi ni Evelyn,
Sabi ni Island Grande, inom ka ng luya. O, nag-inom nga ako palangga ng luya. Alright? Under civil service, pati yung mga, under ng civil service, lahat gusto nilang pahirapan. Alright? Gusto nilang pahirapan. Actually, mayroon ako nabasa na article, okay? Article from, ano to? Yeah. Article from, actually, YouTube vlog. Pinanood ko yung YouTube vlog nung Ina Reformina na dating undersecretary ng Presidential Communications. Ayun, niligwak na pala sila ni Lisa Smugs. So, meron silang bagong vlog kung saan pinag-uusapan nila doon, ang title nga ng article nitong Rappler, Saan Tayo Mali? Marcos, ex-staffers turn to vlogging after Malacanang exit. So itong tatlong vlogger, tatlong dating appointee dyan sa Malacanang, tatlo sila, ay basta-basta nila na lang silang niligwak. Okay? Actually, pinanood ko at sinasabi dito sa article na ito na prior doon sa Malacanang appointment sa PCO, okay? Sa Presidential Communications, ay itong si Pat, not Maria. Pam, sorry. Pam, pangalan niya para masigurado ko. Okay? Pedroche, okay? Si Pamela Pedroche, Ina Reformina, okay? Meron silang vlog na bonggang-bongga at pinag-uusapan nila kung saan ba sila nagkamali. Alright? So sabi dito, the two were among the handful of people who went jobless after a shake-up in the PCO in early 2023. So sila yung mga tinanggal. Na-vlog na rin natin. Dalawa sila sa mga tinanggal. Actually, tatlo. May lalaki pa silang kasama pala. So, dahil sa, hindi nila sinabi sa vlog na dahil kay Lisa Smugs. Pero ako, alam nyo na ang bunot dulo ng lahat ng ito ay si Lisa Ahas Arenta Marcos. Okay, isa dun sa sinabi ng Pamela Pedroche na sabi niya, nasasaktan ako. Bakit yung binigay mo, yung akala mo hindi mo kayang gawin, pinagtatrabahoan mo. Later and just snap, sila ang magde-decide na hindi sila deserving. Okay? So, ang ibig niya sabihin, napanood ko to palangga na one day, ito yung exact word niya, na pinahiya daw, well, the word is coming from me, na parang pinahiya siya, na sinabihan siya sa grupo, sa harap ng maraming tao, sabi niya, Pam, sabi sa kanya, Pam, I don't think Pam can do the job. Sabi daw nitong babae. Hindi niya pinangalanan kung sinong babae. I've seen her work and she is too nice. So, yun ang sabi sa kanya. Pero bakit siya tinanggal? Yun yung sabi niya sa vlog niya. Pero sabi niya, kung kailan ka naging mabait, bakit ka tinanggal? Ganito po ang style ni Lisa Smugs. You're too nice, you're so cute. Pero pwede ka nilang gurgurin anytime. Di ba? Gurgurin ka niya anytime. So ngayon, ang sabi pa nitong jobless na ito, dahil tinanggalan ng pangkabuhayan ni Lisa Smugs at ni Kuting, dahil under desire nga si Kuting, sabi niya, I felt disappointed because si Ina Reformina pala nagsabi. Sabi ni Ina Reformina, I felt disappointed because 24 years ako doon sa former employer ko sa ABS-CBN. Straight yun, sabi niya, I spent 24 years with my former employer. Diba? So, bigla na lang tinanggal ang Lola Ina Reformina mo. So, dito sa mga pangyayari, mga palangga, nakikita mo na yung ine-expose ko dito na si Lisa lahat ang nangangamay at tatanggalin ka ng bonggang-bongga, ito yung nangyayari. Ito ang inkwento nila Ina Reformina at Pedroche is last year pa. Ito yung kasama natin sa vlog na mga binalasa sila. Okay? Niligwak sila. Baka ito mga to, baka pinagdudahan ng mga puting ahas or Rodriguez, appointee or something. So definitely yun. Then, dun sa February 5 vlog nila, nabanggit ni Pedroche na sabi niya, hindi mo maiiwasan na may tanong ka na ano nangyari? Anyari, sabi niya, saan tayo nagkamali? Saan tayo kulang? Saan tayo hindi nagtugma? Saan tayo mali? Sabi niya, ang tono para mawala tayo sa equation. Kasi nga tinanggal sila ng walang pinag-courtesy resignation sila. Sinabihan sila na, mag-file na kayo ng inyong mga courtesy resignation. See that? Sabi dito, sa article, okay, the three, sila yon. Kasama pala nila yung doon sa second video nila, itong si Marlon Purificacion, okay, undersecretary din. Sabi dito sa article, the three
critical at times, gave their opinions of the President and the First Lady. Purificacion and Pedroche said Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, the President's son, need to study more. So isa sa kanilang mga kritisismo, mga palangga, na sinabihan nila na si Sandro ay kailangan mag-aral. O, ngayon, anong kapalit? Ligwak. Mag-aral pa. Okay? The two also offered advice to First Lady Liza Marcos. Inamin na sa kanilang vlog na nag-offer sila ng advice sa ahas nilang boss. Right? Ang sabi daw kay Lisa Ahas, ang daming legacy ni First Lady Imelda Marcos. Iyon na lang yung gagayahin ninyo. Ahas, parang ganon. Alam naman niya na pinag-uusapan sa lahat na isa siya sa pinagbibintangan. Kaya nagkakahetot-hetot, okay, nagkakapulboronik ang Marcos admin dahil sa pangingialam niya. Yun ang sabi ni Purificacion. See that? Oh. Sabi pa dito, kay ni Purificacion, Undersecretary, parang gusto kong maniwala na sinabi ni President Digong na weak leader. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na sinapit ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs, sa kamay nga ni VP Sara Duterte dahil hindi nila aakalain na talagang kakampihan ito ng ICC na talagang binabayaran noon ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs at Tambaluslos. Ngayon nga ay talagang nenenervyos sila at hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.